Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Dahil nga sa sunod-sunod na brutal na krimen na nangyayari sa ating bansa, karamihan nga sa ating mga kababayan o Pinoy ay nais na ibalik ang parusang kamatayan. Kung ikaw ang tatanungin, papayag ka bang ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Kung pagbabasihan kasi ang kasaysayan, minsan na tayong nagpataw sa mga kriminal ng hatol na bitay. At para nga sa ating kwento ngayon, balikan natin ang ilang mga storya ng mga Pilipinong nabitay sa ating bansa. Ang hatol nga na bitay o death penalty ay ang pinakamataas na parusang ipinapataw sa isang tao na napatunayang ang nagkakasala sa isang karumal-dumal na krimen o yung mga tinatawag na heinous crimes. Ito ay ang legal na pagpaslang sa isang kriminal bilang parusa sa kanyang ginawang kasalanan. Ang parusang bitay ay may mahabang kasaysayan sa Pilipinas na nagsimula pa bago ang pagdating ng mga Amerikano. Nang panahon ng Kastila, ginagamit ang iba't ibang malulupit na paraan tulad nga ng paglunod at garote. At ang pinakatanyag nga na biktima ng pagbitay ay ang tatlong paring martir na Gambursa ng taong 1872. Habang si Jose Rizal naman ay pinagbabaril ng taong 1896. Nang panahon nga ng Amerikano, ipinakilala naman sa mga Pilipino ang electric chair bilang paraan ng pagbitay o sa Tagalog, silya elektrika. Sa panahong ito, ang bitay ay ginagamit laban sa mga nagkasala ng treason o pagtataksil sa ating pamahalaan. At dahil nga sa parusang ito, tanging Amerika lamang at Pilipinas ang gumamit ng parusang silya elektrika sa buong mundo para sa mga taong nahahatulan ng bitay. Nang panahon ng batas militar ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mas higit na pinalawig nga ang mga krimen na may parusang bitay tulad nga ng subversion, arson at hijacking. Pero nang panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino, binuo nga ang 1987 Constitution at dito pansamantalang ipinagbabawal ang parusang bitay. Sa ilalim nga ng 1987 Constitution, ang parusang bitay ay formal nang inihinto ng February 2, 1987. Ang mga bumubuo nga ng 1987 Constitution ay nagpasya na ihinto ang parusang bitay dahil sa mga sumusunod na pangunahing dahilan. Una, karapatang mabuhay o right to life. Pangalawa, karamihan ay may maling hatol at hindi na ito basta-basta mababawi pa. Pangatlo, hindi na patunayan na ang hatol na bitay ay nababawasan na ang mga nangyayaring krimen. Pang-apat, anti-poor o para lang sa mahihirap ang parusang ito. At pang-lima, rehabilitasyon at hindi paghihiganti ang dapat gawin. Dahil nga sa mga argumentong ito, ginawa nilang default ang pagbabawal sa bitay. Maliban na lamang kung magpapasya ang Kongreso na ibalik ito dahil sa matinding pangangailangan. Matapos itong pansamantalang ipagbawal, sa 1987 Constitution, muli itong ibinalik ng December 13, 1993 sa ilalim ng Republic Act No. 7659. Ayon sa batas, ibinabalik ang bitay dahil sa nakakabahalang pagtaas ng mga karumal-dumal na krimen at upang magsilbing babala sa mga kriminal. Nang panahon na ito, ang presidente ng Pilipinas ay si dating presidente Fidel B. Ramos. Ang ilan sa mga krimeng pinarurusahan ng bitay sa ilalim ng batas na ito ay ang mga sumusunod: treason o pakikipagsabuatan sa kaaway ng ating bansa, murder, pananamantala o rape, plunder o pandarambong sa yaman ng ating bayan, kidnapping and serious illegal detention, at ang pinakahuli, pwedeng maparusahan ng bitay ang mga drug traffickers. Noong una, gas chamber ang pamamaraan ng pagsasagawa ng bitay. Ngunit pinalitan ito ng lethal injection ng taong 1996 sa ilalim ng RA 8177. At ng June 24, 2006, nang tuluyan ng nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act No. 9346. Binura nito ang parusang bitay at pinalitan ito ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo na karaniwang tumatagal ng 20 hanggang 40 years sa pagkakakulong sa mga kasong nabanggit
At sa kasalukuyan wala na ngang parusang bitay sa Pilipinas. Pero maliban sa mga mambabatas, pati nga mga ordinaryong Pilipino ay nagde-debate na kung dapat bang ibalik ang parusang bitay sa Pilipinas o hindi. Listahan ng mga Pilipinong nabitay. Leo Echegaray, 39 years old. Si Leo ay isang pintor na mula sa Maynila at kinasuhan ng pananamantala sa minor de edad na anak ng kanyang live-in partner ng taong 1994. Ayon sa mga balita, hindi lamang isang beses, kundi paulit-ulit na pinagsamantalahan ni Leo ang biktima. Sinubukan namang iligtas si Leo ng kanyang live-in partner at sinabing nagsisinungaling lamang ang kanyang anak nang sinabi nito na siya ay pinagsasamantalahan. At September 7, 1994, nang napatunayan si Leo na guilty sa mga kaso, bagamat iginiit ng suspect na siya ay inosente at hindi niya pinagsamantalahan ang anak ng kanyang karelasyon. Dahil dito, hinatulan nga si Leo ng Supreme Court ng hatol na bitay. Ilang beses umapela si Leo para sa kanyang hatol. Ngunit sa huli, pinagtibay nga ng Supreme Court ang parusang kamatayan. Maging ang European Union at Vatican ay nagsumamo nga kay dating Presidente Joseph Estrada para hindi na matuloy ang pagbitay kay Leo. Pero ayon kay Estrada, ang hatol kay Leo ay babala para sa mga magtatangkang manamantala ng babae. Habang nakakulong, nagpakasal pa si Leo sa dati niyang kasintahan ng college. Ilang oras bago siya bitayin, sinabi kay Leo na ang kanyang apela ay ibinasura muli ng Supreme Court. At para nga sa kanyang last meal, humiling si Leo ng hipon, bulalo at inihaw na isda. Pinayagan din ng suspect na manigarilyo. At February 5, 1999, nang itinakda nga ang pagbitay kay Leo. Subalit nanindigan ang suspect na siya ay inosente sa nangyaring krimen na ibinibintang sa kanya. Bago nga siya namatay, ang huling mga salita ni Leo ay, "Sambayanang Pilipino, patawarin niyo ako sa kasalanang nagawa ko sa inyo. Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino." Matapos ngang maisagawa ang lethal injection kay Leo, siya ay dineklara ng wala ng buhay. Naging controversial nga ang kaso ni Leo dahil siya ang kauna-unahang Pilipinong binitay matapos ibalik muli ang death penalty. Marshall Ama, minor de edad. Si Marshall Ama na mas kilala Baby Ama ay isa sa pinaka-notorious na gangster at gang leader sa Pilipinas. Nakulong si Baby Ama para sa kasong theft at tinawag nga siyang Baby Ama dahil sa kanyang itsura. At sa murang edad, napasok siya sa New Bilibid Prison, kung saan kasama niya ang mga matatandang preso. Dito na nga itinatag ni Baby Ama ang Sige-Sige Gang sa loob ng kulungan at siya na din ang naging pinuno nito. Habang nasa loob ng kulungan, nakaranas umano si Baby Ama ng pananakit mula sa kapwa niya preso na di hamak na mas matanda sa kanya. At dahil nga sa patuloy na pananakit at pang-aapi sa kanya, nagkaroon siya ng matinding galit at trauma. At taong 1961, para nga mailabas ang galit laban sa mga nanakit sa kanya, pinangunahan niya ang pinakamalaking riot sa loob ng New Bilibid Prison. At dito na nga napatay ni Baby Ama ang isa sa mga nanakit sa kanya. Kaya naman nadagdagan ang kanyang kaso ng murder at matapos nga ang paglilitis sa korte para sa kanyang kaso, kalaunan si Baby Ama nga ay napatunayang guilty sa kasong murder. Siya ay hinatulan ng parusang bitay. Nang taon din na iyon, isinagawa nga ang hatol na kamatayan para kay Baby Ama sa pamamagitan ng silya elektrika. Naging controversial nga ang kaso na ito ni Baby Ama dahil sa kabila ng kanyang edad, hinalo na siya sa mga matatandang preso. Naniniwala ang iba na si Baby Ama ay hindi lamang kriminal kundi biktima rin ng sistema. Lalo na siya ay minor de edad nang siya ay ipinasok sa kulungan. At ang mga kagaya ni Baby Ama na minor de edad ay nararapat lamang na nasa pangangalaga ng DSWD o Juvenile Detention dahil siya ay minor de edad nang nagkasala siya sa batas. Mga nanamantala sa aktres na si Maggie de la Riva. Si Maggie de la Riva ay isang aktres mula sa New Manila, Quezon City. Taglay niya ang ganda na kahit sino ay mahuhumaling. June 26, 1967 ng madaling araw, pauwi na noon si Maggie mula sa isang studio habang kasama niya ang kanyang assistant nang biglang may sasakyan na
papunta sa kanyang direksyon at bumisina ng malakas. Ipinali nga ni Maggie ang kotse sa poste para hindi tamaan ang kotse. Lulan nga ng nasabing kotse, 4 na mga lalaking nagmula sa mayayaman at maimpluwensyang pamilya. Ang mga lalaking ito ay kinilalang sina Jaime Gomez Jose, anak ng isang tanyag na doktor at leader ng isang banda, Basilio Pineda Jr. o Boy Pineda, anak ng retiradong hepe ng pulis, Edgardo Payumo Aquino, estudyante ng journalism at anak ng isang abogado. At ang pinakahuli, si Rogelio Sevilla Canal, architecture student at anak ng dating principal. Nang gabi na iyon, magkakasama nga sa isang bar sina Jaime, Basilio, Edgardo at Rogelio. Inamin nga ni Basilio sa kanyang mga kaibigan na may lihim siyang pagtingin sa aktres na si Maggie de la Riva. Dito na nga nagkayayaan ang 4 na mga lalaking puntahan si Maggie. Matapos ngang bumangga ang kotse ni Maggie sa poste, ang 3 sa 4 na mga lalaki ay puwersahan siyang pinasok sa loob ng kanilang sasakyan. Puwersahan dinala ni na Jaime, Basilio, Edgardo at Rogelio si Maggie sa isang hotel. Sa loob nga ng kwarto, pinagsayaw ng 4 na mga lalaki si Maggie at tinakot ang aktres ng baril o bubuhusan ang kanyang muka ng asido. Sa uli, naging matagumpay nga ang 4 na mga lalaki sa masama nilang balak sa aktres. Matapos nga ang krimen, dinala ng mga sospek si Maggie sa Quiapo. Tinakot nila ang babae na kung ito ay magsusumbong, hahanapin nila si Maggie at sisirain ang mukha nito gamit ang asido. Pero hindi nagpadaig si Maggie sa takot. Sa halip, sinampahan niya ang 4 na mga lalaki ng pananamantala at tinuro niya ang mga ito sa mga pulis. Naaresto naman agad ang 4 na mga lalaki at napatunayang guilty sa kasong pananamantala. Sila nga ay hinatulan ng bitay at inutusan ng korte na magbayad ng danyos kay Maggie. Habang nakakulong, namatay si Rogelio sa loob ng bilangguan ng 1970 dahil nasobrahan siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot bago pa man maisagawa ang bitay sa kanya. At May 17, 1972 nang binitay nga ang 4 na mga lalaking si Jaime, Basilio at Edgardo sa pamamagitan ng silya elektrika na pinag-utos nga ni Pangulang Ferdinand Marcos Sr. at ang buong proseso nga ay naibroadcast pa sa pambansang radyo. Sa araw nga ng kanilang kamatayan, kumain ang 3 mga sospek ng almusal na pritong manok na may kasamang tinapay at kape. 10:00 nga ng umaga nang inahit na ang kanilang mga ulo. Ang kanilang huling pagkain ng tanghalian ay kare-kare, tinolang manok, lobster, crispy pata, lechon, pritong lapu-lapu at ice cream. Ang unang sumalang nga sa silya elektrika ay si Jaime na idineklarang patay bandang 3:20 ng hapon. Sumunod naman si Basilio at ang pinakahuling binitay nga ay si Edgardo. Si Edgardo nga lamang ang nakitaan ng pagsisisi habang dinadala siya sa silya elektrika. Lahat nga ng witness o mga individual na present ng araw na isinasagawa ang parusa, narinig nila na nagsalita si Edgardo ng mga katagang, "Iwasan ang masasamang kaibigan at sundin ang iyong magulang." At bandang 4:00 nga ng hapon nang idineklarang wala ng buhay si Edgardo. At March 16, 2017, nanindigan si Maggie sa pambansang telebisyon na ang parusang bitay ay dapat bahagi pa rin ng mga hatol para sa mga krimen tulad nga ng pananamantala at labis na pananakit. Eduardo Agbayani, 54 years old. Si Eduardo ay isang laborer na mula sa Quezon City. Nakulong ang lalaki dahil sa pananamantala niya sa kanyang 3 mga anak na babae na nooy mga minor de edad pa lamang. At noong 1994, si Eduardo nga ay hinatulan ng kamatayan ng Branch 102 ng Quezon City Regional Trial Court na kalaunan ay kinumpirma naman ng Korte Suprema. June 25, 1999 ang araw nga ng pagbitay sa lalaki. Ang araw na ito ay naging kontrobersyal at hindi malilimutan dahil sa mga ilang mga pangyayari na tila hango sa isang pelikula. Ilang oras bago ang bitay, binisita ni Bishop Teodoro Bacani si Pangulong Joseph Estrada upang makiusap para sa buhay ni Eduardo. Sinabi nga ng obispo na ang mga anak ni Eduardo ay napatawad na ang kanilang ama at ayaw nga ng mga babae na matuloy ang bitay sa kanilang tatay.
Naantig naman ang damdamin ng dating Pangulo at nagpasyang ipagpaliban ang hatol na bitay. Sinubukan nga ni Pangulong Estrada na tawagan ang execution chamber sa New Bilibid Prison gamit ang telepono mula sa Malacanang. Gayunpaman, paulit-ulit na busy tone lamang ang kanyang naririnig. Nang sa wakas ay may sumagot ng opisyal sa Bilibid bandang 3:12 ng hapon, huli na ang lahat. Nasabi na nga lang ng opisyal kay Estrada na, "Sir, huli na po, patay na si Agbayani." Idineklara nga siyang patay sa ganap na 3:11 ng hapon. 1 minuto bago nga ma-receive ang tawag ni dating Pangulong Joseph Estrada. Si Agbayani nga ay namatay dahil sa lethal injection. Nagulat nga ang lahat dahil sa 1 minutong delay, hindi na nailigtas pa ang buhay ni Eduardo. Ang tanong nga ng lahat, bakit naging busy ang telepono? Ayon sa mga ulat, ang linya ng telepono sa loob ng death chamber ay ginagamit din ng mga opisyal upang magbigay ng update sa media o sa ibang departamento. Kaya naman hindi makapasok ang direct line mula sa Malacanang. Dahil dito, nakatanggap nga ng matinding pangbabatikos ang gobyerno. Ang kaso nga ni Eduardo ay naging isa sa pinakamalakas na bala ng mga anti-death penalty groups. Ipinakita nga nito na ang parusang kamatayan ay hindi na maibabalik o irreversible pa at ang pagkakamali sa sistema, maliit man o malaki, ay nakakamatay. Alex Bartolome, 41 years old. Si Alex ay isang laborer mula sa Cagayan de Oro City. Kinasuhan at inaresto si Alex dahil sa pananamantala niya sa kanyang minor de edad na anak na si Elena. Sa mismong paglilitis, hindi nga itinanggi ni Alex ang nangyaring krimen. Inamin niya na pinagsamantalahan niya ang kanyang anak ng mahigit napakaraming beses. Mula 1993 hanggang 1995. Ayon kay Alex, nagawa niya ang krimen dahil sa pangungulila sa kanyang asawa na nang mga panahon na iyon ay nagtatrabaho sa malayong lugar. Git pa ni Alex, pumayag umano ang kanyang anak sa namagitan sa kanilang dalawa. Dahil dito, napatunayan nga si Alex na guilty at hinatulan ng parusang kamatayan. Binuo nga ni dating Pangulong Estrada ang isang conscience committee. Ito ay upang suriin ang kaso ni Alex. Ngunit 4 sa 5 miyembro nito ang bumoto na wag bigyan ng pardon si Alex dahil sa tindi ng kanyang ginawang krimen. At June 4, 2000, ang naging araw nga ng pagbitay kay Alex. Bago nga ito ganapin, bandang 3:10 ng hapon, humingi si Alex ng tawad sa kanyang anak at asawa. Nakiusap nga siya kay dating Pangulong Joseph Estrada na sana siya na ang maging huling bibitayin sa ating kasaysayan. Ang pagbitay nga kay Alex ang itinuturing na kauna-unahang legal na pagbitay sa buong mundo sa pagpasok ng bagong milenyo. Dahil siya ay nabitay nga ng January 4, 2000. Ang kaso nga ni Alex ang nagtulak sa mas matinding tensyon sa pagitan ng gobyerno at ng simbahang Katoliko. Tinawag nga ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na isang malungkot na simula para sa taong 2000 ang pagpatay sa isang kapwa Kristiyano. Ayon sa mga opisyal ng simbahan, ang Pilipinas lamang ang Kristiyanong bansa na sinalubong ang milenyo sa pamamagitan ng pagbitay. At dahil sa matinding pressure mula sa iba't ibang grupo at ang papalapit na Jubilee Year ng simbahan, nagdeklara si dating Pangulong Joseph Estrada ng moratorium pagkatapos ng pagbitay kay Bartolome o temporaring suspension sa parusang bitay. Hanggang sa tuluyan na nga itong binuwag ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ng taong 2006. Sa kasalukuyan, nananatili nga nahati ang opinyon ng mga Pilipino tungkol sa parusang bitay, lalo na sa gitna ng mga ulat, tungkol sa mga karumal-dumal na krimen gaya nga ng pananamantala, pagpatay at talamak na korupsyon. Ayon sa ilang survey, naniniwala ang mahigit 50 hanggang 60% ng mga Pilipino na ang bitay ay epektibong paraan upang matakot ang mga kriminal at mabawasan ang mga heinous crime. Gaya nga ng sinasabi nila na kagaya ng Singapore. Dahil sa bansang Singapore, hatol na bitay nga ang maaaring parusa sa karumal-dumal na krimen at sa mga krimen na kinakasangkutan ng droga. Para sa karamihang Pinoy, ang bitay ang tamang kabayaran para sa mga krimeng gaya ng panggagahasa
o malaki ang pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Pero para sa simbahang Katoliko at Commission on Human Rights, sila ay tutol na ibalik ang hatol na bitay dahil para sa kanila ang buhay ay sagrado at ang bitay ay isang inhumane na parusa o hindi makatao. Kung ikaw ang tatanungin, payag ka bang ibalik ang death penalty sa ating bansa? At ano ang 5 mga krimen na gusto mong masakop ang death penalty bilang parusa sa mga taong gumawa ng krimen? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.